Okay, good morning po mga mami. Welcome na po sa ating At Kausarap TV. Okay? So, today's video po ay isi-share ko po sa inyo kung ano po yung mga small business ideas na nakalap ko ngayong 2025. So, 5 lamang naman po ito na pwede po kayong mag-start sa maliit na puhunan. So, hindi kailangan ng sobrang laking puhunan, no? So, para makapag-start kayo ng inyong negosyo. So, ang lahat naman ng negosyo ay nag-uumpisa sa maliit. Kaya, wag po kayong matakot. And then, yun nga, gaya ng sabi ko, lagi ko pong sinasabi na wag nyong iniisip lang. Kailangan, meron tayong action. Ha? So, number 1. Mayroon ako ditong nilagay na listahan. So, ang number 1 para sa akin ay sewing. So, yung RTW or sewing services, ganyan, pwede kayong bumili ng makina na halagang 5,000. Yung single machine, pwede po yan. Sa halagang 5,000 to 10,000 pesos, meron na po kayong sewing machine. At the same time, meron na po kayong tela na mabibili doon. Humanap lamang po kayo ng store na magbebenta ng murang halaga pero kapaki-pakinabang pa naman yung makina. Kasi ako, nag-start po ako sa sa halagang 6,000 pesos na makina. And then, yun, nag-start lang ako sa mga straight na tahi. Like, for example, punda, cortina po, at tapos sa short, and then, pot holder, doormat, at mga face mask. So, doon tayo nag-umpisa sa face mask. Kaya, nagkaroon tayo ng MCPH collection. And, doon naman po sa mga gusto, meron tayong number 2 is baking. Baking or pagtitinda ng baking goods, no? So, yung baking naman, pwede tayong mag-bake ng cookies, mag-bake ng mamon, mag-bake ng cake, ano pa ba? Tinapay, donut, yung mga pinipirito lang. Like, for example, donut, pinipirito lang po yan. And then, number 2, yung lang ang tawag doon, binangkal. Ayun. So, at tapos, meron din tayong mga steam lang, ha? No need na po yung oven. Ang steam natin po to, kutsinta, ano pa ba? Mga kakanin na mga ini-steam, pwede. Yung kagaya po ng tikoy, parang tikoy siya. Yan, yung mga malagkit, mga ganon na. Pwede rin po kayong mga ganon. So, yun po yung mga baking natin. At tapos, ay pinakamabenta na alam ko na na-try ko po, pinakamabenta na na-try ko yung mga mamon. Tapos, yung mga donut. Yan. At tapos, yung mga ano pa ba? Yema cake po, puto, kutsinta, yan yung yan yung tawag dito, baking and pastries na na-try ko. Kaya, pwede nyo rin po i-try yan, no? So, wag po kayong matakot mag-start. Tapos, sa baking kasi, yung pinaka-importante sa baking kasi yung anong tawag dito? Ano na nga yan? Ang pinaka-importante po sa baking yung measuring cup. Yan. So, kailangan may measuring cup kayo. Super mura lang nun, ha? Pwede kayong bumili sa online. Maraming nakikita sa online yan. Ang measuring cup yung 1 cup, 1/3, 1/2, 1/4. Tapos, mayroon na siyang spoon. 1 tablespoon, half tablespoon, 1 teaspoon, half teaspoon, and 1/8 spoon. Ganon, no? Bali, sa isang set na yun, wala pang 100 pesos.
56 pesos lang ata yun or 78 pesos. So yun yung kauna-una ang bibilihin nyo ha. Huwag kayong bibili agad ng mga oven. Malaking halaga yun. Huwag kayo bibili agad ng mga ganon. Pero kung may existing na kayo, like for example ay ang existing nyo steamer, yan, pwede na yun, no? Tapos may existing kayo na usong-uso ngayon yung air fryer, yan. Tapos yung isa pa yung oven toaster, yan, pwede yun. Tapos kung wala, hanap kayo ng malaking kawa, pwede kayong mag-bake doon ng mga tinapay, ganyan. Pero ako, kung wala pong oven, wag po kayong gumastos ng malaki. Kailangan siguro sa baking naman, kung mayroon po kayong pera, 5,000 starting pwede. Pero kung wala po talagang malaking halaga, mag-start po kayo sa 1,000 pesos o kaya sa 500. Sa 500 may magagawa yan. Alam nyo kung ano? Hot cake mix. Diba? Mga hot cake. Oh. Tapos, donut. Kamura-mura lang ng puhunan sa donut. Harina lang. Harina. Tapos, mamasahin mo na. Tapos, ano na nga yan? Mantika. So, walang 1,000 yun. 500 pesos lang nga ay pwede na kayong start dyan, no? Tapos, iparolling nyo na lang. Ganon. So, number 3 natin is cooking. O, yan, ha? So, yung cooking naman ay yung mga, like for example, yung spaghetti, sopas, ano pa ba yan? Yung mga pang-almusal, lugaw, yan. Ano pa ba? Yung iba kasi hindi ko kinakain hindi ko paborito. Ano na nga yun, yung parang pansit malabon, parang ganon. Hindi ko alam kung anong tawag doon dito. Yung malambot, yan. So, hindi, kalimutan ko kung anong tawag doon. Pero kulay yellow siya, na pansit-pansit, ganon, no? So, hindi ako kasi kumakain, no? Kaya hindi ko tanda. Ayaw ko, hindi ko siya gusto. Pero, pwede nyo po yun gawin. Almusal, no? Pwede po kayong mag-almusal. Tapos, sa dating ng tanghali, pwede kayong magluto ng lutong ulam. Like menudo, sigang, adobo, yung mga ganon, no? And then, pagdating naman ng gabi, pwede tayo sa inihaw na ulam, no? Kagaya ng hito, isda, ano pa ba? Bangus, ganyan, no? Tapos yung mga maraming pwedeng gawin pag sa cooking na yan. Apakadami, pwede yung almusal na ulam, silog, ganon, tosilog, hotdog with itlog, ganyan, no? Marami, super dami po. So, hindi kayo mawawalan basta magsipag lang, no? Yan. Kung mayroon pa kayong mga business idea na gusto ninyong i-share, pwede kayong mag-comment dito, no? At sabihin nyo na rin kung ano yung taga-saan kayo para sa susunod shoutout natin. And, pag hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo yung notification bell para every upload natin ay updated. Okay? So, number 4 tayo. Yung mga street foods, no? Alam niyo yung mga street foods, napakabili. Ano-ano nga ba yung mga street foods, diba? O, number 1 na dyan ay ang fishball, kikiyang, squid ball, o french fries, banana cue, kamote cue, kamote fries, o ano pa ba? Diba ang dami? Sobrang dami. Burger. Yan, hindi kailangan ng malaking halaga doon. Hindi kailangan ng malaking halaga para lamang ay kayo ay mag-umpisa. And then, meron pa tayo yung mga uso-uso, no? Yung mga drinks, no? Yung mga drinks ngayon. Yung Coke float, na gano'n, no? Chucky float, Milo float, yung combination naman, yung strawberry with
Yakult, ganyan, no? Pwede yun. Tapos, yung Coke with ice cream, mga ganon. Tapos, kung may rep kayo, pwede yung Graham, Graham Ball, Graham Donut, Graham Bar, Graham Ice Cream, yung mga yun, no? So, pwede yung ang dami. Sobrang dami. Yan yung mga naisip ko lang, ha? Pero, marami pang iba. Kaya kayo, kung ano yung naiisip nyo ngayon, umpisahan nyo na. Huwag na kayong maghintay na mag-iipon muna ako. No, no, no. Hindi yun, hindi yun okay. Kasi, hindi kayo makakaipon. Hindi kayo makakaipon, promise. Kasi ganyan din ako dati. So ngayon, ang ginawa ko, take action. Tapos maging desire kayo kung ano man yung iniisip nyo. Focus lang sa goal. Ganon, no? Huwag lang kayong pag na-start nyo sa pagkain at hindi po kayo nag-boom sa pagkain, isip na naman. Isip. Basta ang negosyante kasi dapat hindi nawawalan ng pag-iisip tungkol sa pagbibusiness. Okay? So, number 5. Ang number 5 natin yung online selling. Okay? So, yung online selling, napakadami ng gumagawa niyan. Baka kayo ay late na. So, kung hindi pa kayo marunong ngayon, ayaw-ayaw nyo pa mag-Facebook, mag-YouTube, mag-Lazada, mag-Shopee, mag-TikTok, mag-Instagram, andami. So, kung ayaw-ayaw nyo pang ganyan, pa-late-late kayo, nako. Technology na ngayon, mga kaya kayo ay halos lahat nga, alam nyo ba, mas active pa nga ang mga nanay kaysa sa mga bata ngayon sa social media. Kung gusto ninyong, kung mahilig kayo sa Facebook, ang gawin niyo, take picture yung mga binibenta nyo. Take picture, take a video, and then i-flex nyo. Bakit ba? Huwag kayong mahiya. Kasi pag nahiya kayo sa social media, ay, tapos ang negosyo. Hindi kayo magkakameron ng, ang tawag dito, magandang negosyo. Hindi kayo matetrend, hindi kayo masasama sa trending, pagpahiya-hiya kayo, ganyan. So, meron pa nga pala, number 6. Alam niyo po yung number 6, yung plants. Pwede rin yun, mga tanim-tanim. Magtatatanim kayo dyan sa mga bakuran nyo ng mga halaman at tapos ibenta nyo rin. Yun. So, ngayon, mga online selling, ay nako, sabi ko sa inyo, kapag pumarunong kayong mag-flex sa social media, mayroon kayong Instagram, mayroon kayong Facebook, mayroon kayong TikTok, ay, ibandera nyo ang mga produkto nyo sa mga social media. Ipakita nyo dyan, lagyan nyo ng caption, for sale, items, ganito. Kung wala kayong puhunan na malaki, mag-start kayong mag-reseller. Kontakin nyo ang MCPH Collection para mag-reseller kayo ng mga cortina. Ng bedsheet. Ganon, no? So, pag wala po kayong puhunan, pero meron na kayong cellphone, mayroon kayong internet, napakadaling kumita ngayon, mga Kaya lang nga, doble sipag tayo. Kasi hindi naman tayo, porket nag-post tayo ngayon, hindi na antag dito, okay na yon. Hindi, ang gagawin nyo, araw-araw posting, walang kasawaan. Mamaya niyan, makikita ng mga kakilala nyo. Sabi, ay, nagtitinda pala si ganito ng si Marie, nagtitinda pala si Marie ng si Marie Nenen ng mga kortina. Nagtitinda rin pala siya ng bedsheet. Tapos, ay, mananahi pala si Marie Nenen. Diba? Ay, nagtitinda pala siya ng cake. Nagbe-bake pala siya. May pwesto pala siya sa ganun. Meron pala siyang tinitindang ganito. Di ba? So, malalaman ng mga kakilala nyo sa Facebook, sa Instagram, sa Shopee, sa TikTok, malalaman nila na nagtitinda ka ng ganun. So, sa pagbibusiness, hindi po yan one click, ha? Hindi yan one click na ganon, hindi. Sobrang kailangan natin ng tiyaga. Dedication, sipag, tiwala, at prayer. Yan.
So number 1 po talaga prayer po. Tapos kasunod na lang doon yung mga benta. Kasunod na lang. And then syempre kailangan may pangarap ka sa business mo. Yung tinatawag nilang vision and mission. So kung ano nga ba yung mission mo? Ano nga ba yung vision mo? Saan ba makakarating yung iyong negosyo? Hanggang saan ba yung gusto mong marating ng negosyo mo? Ayun, di ba? So doon tayo nagkakameron ng changes. So pag may changes na yung mind mo, kailangan yung mind natin is very active. Tapos yung attitude natin, very active din ang attitude. May mga tao kasi na pag makulit ang customer, nagagalit na. So hindi ganun. Kailangan kung hindi nyo po tawag dito, kung hindi nyo po ma-adapt yung mga ganong klaseng bagay, ang gagawin nyo, mag-enroll kayo sa TESDA. Tuturuan kayo doon ng customer service, NC2. Bakit ko alam yun? Kasi nag-aral ako noon. Diba? Nag-NC2 din po ako. So, kailangan natin yun. So, marami ako napasukan na NC2. Alam niyo ba? Sobrang dami. Until such time na hindi kailangan ko yung mga yon na bakit ko kailangan? Kasi nagbi-business po tayo. So, pag negosyante ka, negosyante ang isip mo, kailangan be smart ka. Tapos, kailangan nga yun, mapagpasensya. Be patient. And then, be happy. Ayan, no? Tapos, pag may nakilala ka naman ng mga negosyante, na kapwa mo negosyante, mag-share thoughts kayo. Ano ba yung na-experience niya sa business niya? Ano ba yung na-experience mo sa business mo? Ganon. So, pag negosyante ka, sa kapwa mo negosyante ka rin makinig. Huwag kang makikinig sa hindi negosyante. Kasi wala siyang ituturo sa'yo na related sa business mo. Kasi ang negosyante, makinig ka rin dun sa mga surrounded na negosyante. Kapag hindi negosyante yan, hanap ka ng ibang friend mo. Ganon, no? Hanap ka ng ibang friend mo about sa business. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayong makipagkaibigan sa hindi negosyante, ha? Kailangan pa rin naman. Kanya lang, ay ibig ko sabihin, para umunlad yung pagninegosyo mo, kumalap ka ng mga kakilala or ng tao na nagbi-business din para may matanungan ka. Kumbaga, matuto rin tayong magtanong, matuto din tayong makinig, matuto din tayong tumanggap ng pagkakamali. So, mga ganun, no? So, yan po yung mga business idea na isi-share ko sa inyo ngayon. Ang date ngayon, October 9, 2025. Sana itong video na ito ay makatulong po sa inyo. Although, thoughts and speech and ideas lamang po ito, pero malaking bagay po ito para sa atin. At inaasahan ko na sa susunod na pag-share ko ng ating video ay isa sa nakapanood dito ay mayroon ng magiging business or mayroon ng pinut up na business sa mga ilang linggo o ilang araw after this video, no? Sana mag-comment kayo dyan. Nag-start na ako ng business. O, di ba? Start business October 10, 2025, the day before, di ba? sobrang positive lang, di ba? Kaya sa mga gusto, ito na po yung business ideas natin. So, ayun nga, kung hindi naman kayo marunong tawag doon sa mga sinabi ko, ay manood po kayo ng iba-ibang klaseng video. Pag-aralan nyo at sanayin, research, maging willing kayo, no, sa puso nyo. Tapos, syempre, 'di ba, ang mga doktor nga nag-aaral, ang mga abogado nag-aaral, ang mga engineer nag-aaral, 'di ba? Pinag-aaralan nila kung ano yung gusto nilang tahakin sa buhay nila.
So, tayo din ganun. Tayo din dapat ganun, no? Pag-aralan din natin. Kasi ako pinag-aralan ko din yung pagbibig. Nakakarating ako sa Bulacan, sa mga trade fair. Nakakarating ako sa mga, ano nang tawag dyan? Yung mga demo-demo. Nakakarating ako dyan, ha? Talagang namamasahe ako. Namamasahe ako para pumunta sa isang demo. Namamasahe ako para sa isang training. O, di ba? So, pero yung sa pagtahi-tahi ko naman ay, nagpaturo ako kay Ate Marley. Nag-ano po ako, nagbayad din. Yan, no? So, lahat naman ng bagay na pag-aaralan, depende na lang yan kung masipag ka. At saka, kung gusto mo talagang umangat sa buhay mo, no? Pero kung ayaw mong umangat sa buhay mo, kontento ka na lang sa kung ano ang meron ka, gaganon ka na lang sa asawa mo, hindi tayo pwede dyan. Hindi mo mabibili yung gusto mo. Gusto mo bumili ng ano ba yan? Panglambot ng buhok, hindi ka makakabili. Kasi nga, nasa budget lang yung kaya ng budget ninyong mag-couple, no? So, doon sa mga nanay na mga gusto magnegosyo, sabi ko sa inyo, try nyo po itong mga sinabi ko. So, number 1, i-recap natin. Number 1, ano nga ba yung number 1 natin is sewing. Sewing ideas. Like, for example, magtahi ka ng scratches, cortina, bungot, punda, ribbon sa mga damit, at saka sa hair. Yan, ha? So, yun po yung mga DIY, yan, mga yan. So, number 2, ang baking. So, sa baking naman, alam nyo na yan, paggawa ng mga tinapay, ng cakes, ng mga kung ano-ano, mamon, yung mga yan, no? Donut, yung mga yan. Yan yung mga mabili. Isipin lagi kung ano yung market nyo. Kung ano yung market nyo. Ano nga ba? Ano nga ba yung market nyo? For example, dito sa barangay namin, ano ba yung market ng barangay namin? Naisip mo ba yung barangay? Laging gutom ang mga tao dito. So, ano ba yung lulutuin ko na ititinda? Kasi lagi silang gutom. O, di ba? Lagi silang kailangang merienda. Yun na yung problem solving mo. Isosolve mo yun through your business. So, lagi nagugutom mga tao dito kasi lagi silang tatrabaho. O, di ba? Lagi silang nagugutom kasi mahilig sila kumain. O, di ba? So, ano nga ba yung kailangan mong isolve? O, yan. So, ganun po yung hahanapin yung business ninyo. Kailangan, a day before, ahead before, mag-isip na kayo kung ano ba yung market nyo. Kung ano ba yung ima-market nyo. Sino ba yung target market. At ano ba yung problem na re-resolbahin ninyo sa inyong business. Di ba? Okay? So, number 3 is cooking. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo. Cooking is the best. Kasi, dito sa lugar namin, maraming nagre-rent. Nagtatrabaho sila sa SM City, Pampanga, sa Robinson Star Mills, sa Walter Mart, sa Wilcon. Marami kasi dito nakapalibot sa amin ng mga establishment na kaya marami po ditong mga nakatira na nagtatrabaho, hindi na kaya magluto. So, yun yung number 3 natin. Ang target, actually, ang advice ko na target market dito, food business talaga dito sa amin. Kasi nga, mabenta yun. Kasi nagtatrabaho, wala nang time magluto, no? Wala nang time magluto. Pero, dapat yung lulutuin mo, swak sa budget, masarap, at healthy. Okay? So, yan. Number 4, yung street foods. So, tuwing hapon naman yun, maganda sa street foods. Merienda rin, dahil sa banana Q, kamote Q, ano? Okay. And then, yung online selling. So, lahat ng iyan ay magandang business idea this 2025, Berber months, di ba? So, actually, late na tayo, October 9 na ngayon, late na tayong magbigay ng ideas, pero kaya pa naman ihabol yan, no? So, kung may natatabi pa kayo dyan na 1,000 pesos, 500 pesos, umpisahan nyo na. So, ito na yung oras. Kaya, dream big. Dream big and, ayun, tiwala lang, sipag.
dasal. Yan. So, yun mga suki. Hintayin ko ang comment nyo. At sana mag-comment na kayo na naka-start na ako, Miss Mary, ng business ko. O, di ba? So, ayun. Good luck!